Marami ang nagulat at naperwisyo dahil sa isinagawang rally ng INC sa EDSA humigit kumulang isang linggo bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Konektado kaya ito? Pag-usapan natin yan kasama ang public interest at human rights lawyer at syempre isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack, at sa lahat ng ating mga manonood at mga nakikinig. Yes, Attorney Dino, ito nga marami nagsasabi, although nagbigay na ng statement ang INC at sinasabi nila bilang suporta nga ito sa kanilang miyembro at si Senator Rodante Marcoleta. Pero marami nagsabi, hindi lang talaga yun ang rason kung bakit sila nandyan. Kasi nga daw, parang tinetesting na daw nila ito para sa impeachment trial ni VP Sara. Well, una, siguro para sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, tingnan siguro natin kung tayo ay nagpapagamit at ginagamit ng mga politiko at para sa politika sa Pilipinas at para pigilan yung pananagutan. No? So nagtataka lang ako, dalawang bagay. Una, hindi ba isa sa doktrina sa Iglesia ni Cristo dapat hindi umaanib sa politika yung kahit na sinong iglesia? In fact, marami na nga mga natiwalang dyan noon na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo pagka sumaanib sila sa politika. Bakit exception si Rodante Marcoleta? At bakit bumabakas yung Iglesia ni Cristo kay Rodante Marcoleta na siya mismo naman ang umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos nung siya ay congressman? At yan ay matuturing plunder. Hindi ba dahil sa ating mga batas na pag kumukuha ka ng gifts, part yan ng ill-gotten wealth, lalong-lalo na kung nakaupo ka bilang isang public official. No? So bakit ito pumapayag ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na magpagamit at mapigilan ang pananagutan? Okay naman sa atin ang sinasabi nila, meron rin namang mga iba yung mga flood control scandal, lahat ng mga yan dapat ikulong kung sakasakaling may katunayan. Pero the fact of the matter is, pagdating kay Rodante Marcoleta, may patunay bibig niya mismo mga dokumento mismo na isinumite niya noong doon sa disqualification case. So bakit natin pipigilan ng pananagutan? No one should be above the law. No religion, no sect, Katoliko man yan, Muslim man yan, Iglesia ni Cristo man yan, o kahit na atheist pa yan, walang above the law, walang mas mataas sa ating saligang batas. And Attorney Dino, yung narrative na pinalalabas ngayon ng camp or mga sumusuporta kay Senator Marcoleta ay hindi naman daw public funds ang involved dito. Ano ba yung sinasabi sa batas natin? Well, malinaw doon sa sinasabi sa batas, yun yung isang way of committing plunder pag public funds. Pero may pangalawang way doon sa ating batas, and malinaw na malinaw yan, di ba? Ang sinasabi sa ating batas, number 2, Section 1D ng plunder law, receiving directly or indirectly kickbacks, commissions, or other monetary benefits. So kasama dyan yung regalo o yung donasyon, lalong-lalo na kung nakupo ka sa opisina. So it is of no moment na public funds yan. Pero tinan mo kung sinasabi lang diyan public funds. So nag-agree kayo na tumanggap si Rodante Marcoleta ng 75 million habang nakaupo siyang congressman? Hindi ba krimen pa rin yun kahit anong mangyari? Bakit tayo magda-rally dito sa EDSA para mapigilan yung ganyang malalang krimen at malalang unethical act, no? So okay sa inyo na lahat ng ating mga public officials kumukuha ng regalo ng limpak-limpak at milyon-milyon ng salapi. Sabi ko nga kahit napansit malabon lang ang bawal ibigay dun sa mga kawani sa pamahalaan, kahit na wine na of significant value, kahit na hindi ganun kalaking significant value, dapat hinihindian yan ng mga kawani ng pamahalaan. At marami na nakasuhan na natanggal na kawani ng pamahalaan kasi tumanggap ng napakaliliit pa na halaga. Pero yung 75 billion, excusable ba yon dito kay Rodante Marcoleta? At bakit pinipigilan ng Iglesia ni Cristo ang pananagutan? Kung meron silang defense at sinasabi nila, hindi naman yun plunder kasi hindi naman yan public funds Alam niyo po kung saan ang tamang avenue ng depensa? Sa korte. Hindi po yung pipigilan natin yung rule of law from taking its place. The fact of the matter is, malinaw sa batas na pag kumuha ka ng mga ganyang regalo of significant value while you're an officer, that is tantamount to plunder at explicit yan dito sa plunder law. So kung meron silang pag-aalinlangan sa batas, bring it to court, not block EDSA. Huwag niyong i-inconvenience ang sambayan ng Pilipino para protektahan ang isang tao na kailangan harapin naman ang batas. Asan ba talaga ang gusto
gusto natin? 'Di ba isa lang ang ating saligang batas, isa lang ang ating Mhm. ang bansa na dapat may rule of law. Bakit pinipigilan Mhm. ang pagharap ni Rodante Marcoleta sa accountability? And Attorney Dino, no, tuwing na-interview ko kayo tungkol dito sa mga kilos protesta, na alam ko na isa kayo sa mga lagi yung sinasabi na karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang saloobin laban sa gobyerno or kung ano man yung mga reklamo po nila. Pero dito sa nakita yung ginawa ng INC na biglaan ang ginawa nila at hinarang pa yung EDSA kasi kung matatandaan natin, usually yung People Power celebration ay dun lang sa may Temple Drive pinapayagan at hindi na nag-occupy ng EDSA. Pero tingin niyo ho ba, ito yung tama ba yung paraan na ginawa nila? Well, una dapat mapag-coordinate ka. Alam mo kami, pag every time nagpupunta kami sa mga rally, nirerespeto namin yung yung gobyerno para makapag-prepare sila ng logistics, maanunsyo sa publiko na merong ganyang gathering para makapag-prepare sila. Ito parang binigla eh. Tapos hinarang pa yung mga bus. Dapat nung hinarang yung mga bus, ikaw ba, Jack, pwedeng harangin mo yung sasakyan mo sa EDSA? Nang ganun na lang. Bawal, di ba? Dapat tinow yan. So dapat matow yan, no? At saka sa akin naman, karapatan nating mag-express ng ating mga hinaing. Pero yung hinaing naman dapat natin, dapat naman siguro merong basis, di ba? At meron talagang nagagalit tayo dahil may rason. Pero kung ang nagagalit tayo dahil kakasuhan si Rodante Marcoleta dahil sa mga pinaggagawa niya naman at siya naman mismo nagsupply ng ebidensya, ba't tayo magagalit? Di ba? Yung ba talaga yung klase natin ng gusto ng rally, yung sabihin na wala dapat pananagutan kasi iglesia siya. Ganun ba iyon, no? At saka syempre hindi rin ito far from the possibility na ito ay destabilization attempt. So nagpapagamit pa ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo para mag-destabilize. Nakakatakot yan kasi hindi na kilala kung Iglesia ni Cristo na may doktrina na hindi dapat nangingialam sa politika at dapat hindi ayaw nga nila na magkakaroon ng union, ayaw nga rin nila dapat na namumulitika supposedly at sumasali sa politika o lumalahok sa politika yung kanilang mga miyembro. Pero ngayon ba ay nagpapagamit ng Iglesia ni Cristo sa destabilization? Opo. Yan ang kailangan natin pag-isipan, no? Kasi hindi malayong-malayo at sinasabi na rin ng mga ibang mga spokesperson ng Iglesia ni Cristo, mga kasama nila na maghanda na raw si Sara Duterte at siya na yung magiging presidente. May mga ganun na tayong mga naririnig, no? Destabilization ba ito? At kung hindi, ano ito? Economic sabotage ba? Kasi hinaharangan ninyo yung pinaka-importanting daanan sa Metro Manila at hinarang ninyo yung mga bus, no? I think there is an angle here na tingnan na sinasabotahin ninyo ang ekonomiya, sinasabotahin ninyo ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sinabi na rin ni Alan Peter Cayetano na ang purpose raw talaga is to actually inconvenience. Hindi ganun ang purpose ng protesta. At kung yan ang naging main protesta ninyo, wag niyong idama yung sambayan ng Pilipino na gumagamit ng EDSA. May mga umiyak nga na hindi nakapasok ng trabaho, hindi nakakuha ng importante na exam. Bakit? Para saan? Again, hindi naman talaga sa malinis na intensyon, kundi protektahan ang may kasalanan sa batas. And huling tanong lang, Attorney Dino, tingin nyo na weaponize na talaga yung religion sa ating bansa, lalo na sa politika? Kasi katulad nung binanggit nyo nga na hindi yan yung nakilala yung Iglesia ni Cristo noon. Ako rin, napansin ko nung nagbigay sila ng parang news item na nakita ko, maraming basura ang iniwan. Kasi ang pagkakilala ko sa Iglesia ni Cristo, tuwing may pagtitipon sila, kanya-kanya silang ligpit ng basura. Pero definitely, ito yung hindi nangyari. So ang tanong ko is, tingin nyo na infiltrate na rin ang Iglesia ni Cristo? Kumbaga nagagamit yung grupo nila ng isang sektor para maparami yung numbers po nila. Yan ang kailangan pag-isipan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Kasi ano bang klase ang gusto nating simbahan? At ganyan ba na hino-hold hostage ninyo ang national government, ang sambayan ng Pilipino? Hindi dapat, no? So sa aking palagay, again, regardless, Iglesia ni Cristo man yan, Katoliko man yan, kahit ano pang simbahan yan, no one should hold the state hostage. Ginagawa lamang ng mga ito, yung mga trabaho nila, kasi trabaho nila na tugisin yung mga corrupt, yung tugisin yung mga tiwali. Bakit tayo magbe-make ng exception to the rule just because iglesia labang sila, no? So at sa aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, pag-isipan natin, no, papayag ba tayo na nagpapagamit tayo sa mga ganito, no? Ito ba ang gusto natin na moralidad? Ito ba yung gusto nating ipamala sa ating mga salinlahi, sa inyong mga anak, na dapat merong mga tao na hindi pwedeng mapanagot sa batas? At gusto ba natin na
ganyan tayo, sasabotahihin natin ang national government, ang sambayan ng Pilipino, just because hindi tayo nasusunod. Pag-isipan natin mabuti yan. At yes, I agree with you, Jack, na maraming instances na yata nagagamit not as a force for good ang mga simbahan, ang mga relihiyon. Kaya tayo mag-ingat din, at just because kasapi tayo, hindi ibig sabihin nawawala na ng ating personal agency para questionin, no? Ganyan din naman sa simbahang Katoliko, ganyan nagsimula ang Protestant movement, di ba? Pag may excesses ang ating sariling relihiyon, pwede nating questionin, pwede nating sabihin hindi tama yan, no? Dahil any church is a human institution. It's a human church, and therefore it can also commit mistakes. Okay, nako, maraming salamat, Attorney Dino De Leon, sa mga insights na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo. Magandang gabi at see you again. Sige po.